Bakit ba namin gustong maglipat? Again, sasagutin natin yan. Are we gonna be in Calgary? Are we gonna be in Edmonton? Are we gonna be in Spruce Grove? Are we gonna be in Airdrie, Okotoks? Ang daming options and we don't know kung saan kami mapupunta. Ang laking pasasalamat namin sa Kuya Dennis and kay Ate Fe. Meron akong ikukwento sa inyo tungkol sa experience namin sa Saskatoon. Talagang hindi ko naman makakalimutan. Ayan guys, nagbabalik na po tayong muli. In reality, kasunod lang to ng video ko kanina. One of the biggest questions na na-receive namin ay, mahirap mong maglipat. Guys, napakahirap pong maglipat. Especially kung 5 years ka nang nag-i-establish. Yung nakakapag-ipon na kami ng mga gamit namin, nakabili kami ng sofa, nakabili kami ng bed, nakabili kami ng fridge, lahat-lahat yan, dining set, nakumpleto namin yung bahay. At ang pinakamalupit doon, nakabili kami ng bahay. So, dahil doon, naging medyo mahirap yung pagta-transfer namin ng mga bagay-bagay. Siyempre, unang-una, i-clear namin lahat. Pipiliin mo ano yung dadalhin mo, ano yung iiwanan mo, ano yung ipamimigay mo, ano yung ibebenta mo. So, yun. Kasi madami-daming gamit na naibenta, madami-daming gamit na naipamigay, na itapon, at may mga iba rin naman na dinala kami dito. Siyempre, mahirap magbenta ng bahay kasi hindi naman agad-agad. So, yun na nakapagbenta na ng bahay, nakapagbenta na ng mga gamit, nai-empake na yung mga ibang gamit. Ngayon, kailangan naman namin linisin yung bahay kasi, siyempre, i-ready namin siya for the next occupants. Napaka-thankful talaga kami sa Pristine and Precise. Wow, shout out! Thank you so much, Kuya Jay at Kikay, kasi sila yung nag-help sa amin na maglinis ng aming buong bahay. Pati na rin po sa iba naming friends na talaga namang tumulong na maghakot. Siyempre sila Kuya Kim, Mac, Kuya Ryan, Benjo, si Kuya Reynante, ayan. Tapos si Kuya Jason, si Kuya Armando, si Kuya Ray Banyes. Ng mga kaibigan namin halos ay tumulong talaga na mailipat yung mga gamit namin. Mahirap mag-clear talaga ng bahay na 100%. Kaya sobrang maraming salamat sa mga friends namin na talaga naman na tumulong sa amin para maging mas easier yung transition para sa amin. Also, nagpadala kami ng U-Box. Consider namin na mag-attack ng trailer ng U-Haul. Pero dahil nga 5,000 plus kilometers ang tatakbuhin namin with the baby, first time niyang magdadrive ng trailer, it's not as safe. So we decided na, okay, padala na lang natin through U-Box. So what is U-Box? U-Box is a box na bibigay sa'yo ni U-Haul. Pupunuin mo yon, i-deliver mo pabalik sa U-Haul at sila na ang magde-deliver kung saan mo mang part ng Canada gustong magpunta. From PEI to here, it's costing around $2,700 plus tax. Yung travel naman namin, we highly recommend you take a plane kung wala naman kayong car. Yung travel namin, sabi nga namin, better kung mag-plane kayo, but if you decided to drive, it's fun, but it's also very tiring. Every day, 8 hours kami nagda-drive. First 4 hours, masaya pa, kwentuhan. The next 4 hours, nakakaantok. So, ang nangyari sa amin, first 3 days, very fun siya. First stop namin, Lille, Quebec City. Second day namin, nag-Toronto pa kami. Actually, Niagara and then Toronto. And then the third day, naglibot muna kami ng Toronto. City tour talaga kami on the third day. And on the fourth day, dun na kami nagkandaloko-loko na talaga ang life namin kasi nag-drive kami for 18 hours. Originally, sa plan, 12 hours siya. So, sabi ko kay Kiko, kaya mo ba talaga 12 hours na to? Ina-expect ko nasa 14 hours yun. Pero ang nangyari is, ang dami naming stopovers, natulog pa to. Tapos nun, may baby nga, kailangan namin mag-stop for change ng diaper. Yung 12 hours, na akala namin 14 hours, ay kinuha namin for 18 hours. Then, nag-stop kami sa Thunder Bay. Ayan. Ngayon, ang naging pinakamalaking challenge namin between Toronto and Thunder Bay is, so, St. Marie to Thunder Bay, nagkaroon ng fog warning. Medyo kurba-kurba kasi doon. Then, may fog warning. And then, two-way siya. So, hindi siya yung one-way na may aisle sa gitna. Talagang salubungan yung mga sasakyan. And then, after Thunder Bay, nagpunta na kami ng Winnipeg. Tapos, sa Saskatchewan to Alberta. Meron akong ikukwento sa inyo tungkol sa experience namin sa Saskatoon. Talagang hindi ko naman makakalimutan. Pero sa next video na yan. To cut the story short, to answer your question, mahirap pong maglipat. Yes, mahirap pong maglipat. Buhat sa pag-ayos sa bahay, paghahanap ng bagong bahay, pagta-travel, mahirap. Pero, is it worth it? Yes, it is very worth it. Pagdating nyo dito, syempre, makita nyo, ito na kami sa bagong place namin. Sobrang laking pasasalamat namin sa mga tumanggap sa amin dito sa Alberta. Kay Kuya Dennis and kay Ate Fe. Dito kami nakikitira sa kanilang mansion. Very big ang kanilang house. And very welcoming ang kanilang vibes talaga naman. Parang family ang touring nila sa amin dito. So, very masaya ang aming pagdating dito sa Alberta. Maraming salamat. Bye-bye!